Hallelujah. Heavenly Father, we honor you, Panginoon, sa mga oras na to. Nagpapasalamat kami sa kabutihan mo. Nagpapasalamat kami sa dakilang mga pagpapala mo, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat po sa bawat grasya ng biyaya at awa, Panginoon, na tinatanggap namin mula. Maraming salamat, Ama, sa gabing ito, umagang ito, hapong ito, sa anumang sulok, Panginoon ng mundo, Ama, na muli ka namin, Panginoon ko, makakasama, Panginoon, sa kalagitnaan ng gawaing ito, na ang presensya mo, O Diyos, hallelujah, ang katuwang namin sa lahat ng gawain na ikaw, O Diyos, ang nagtatag, Panginoon. Salamat sa gawaing ito, Panginoon, na nagpapatuloy, Ama. At salamat, Lord, sa darating na anibersaryo, Panginoon. Patuloy mo kaming ihanda, Ama, na sa 7 taon, Panginoon ko, ng pagse-celebrate namin, O Diyos. Makita, Panginoon, ang katagumpayan ng bawat isa. Yung pagbabago, Panginoon, na nilagay sa puso, Panginoon, at isip na na-renew, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa aming mga leaders, sa aming mga pastor, Panginoon, na walang sawa, Ama, na kami po, Panginoon, ay inaalagaan, inaaruga, Panginoon, na parang mga anak nila. Salamat, Lord, sa kanilang mga puso, Panginoon, sa aking mga kapatid, yung unity, Panginoon ko, na nilagay mo sa bawat puso ng iba, sa puso ng bawat isa, Panginoon ko, na parang isang pamilya, Ama. Because you are God na family-oriented. Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa bawat pag-ibig na ginawa mong pundasyon ng online Bible study na to na nabuo, Panginoon ko, dahil sa iyo. Salamat, Panginoon, sa bawat panalangin na tinugon mo, Panginoon, at bawat mga panalangin pa, Ama, na itinataas namin sa iyo, O God. Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. Salamat na hindi ka nagbabago. You are the same God yesterday, today, and forever, Father. Patuloy ka namin, Panginoon ko, i-honor ang mga pasasalamatan, sasambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Patuloy mo kaming tulungan, turuan, Panginoon ko, na mag-come to pass ang lahat ng bagay, Panginoon ko, lahat ng sitwasyon, lahat ng kalagayan namin, na magtagumpay, na kasama ka at kapartner ka, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa lahat ng pasasalamat ng aking mga kapatid. Purihin ka, dakilang Ama, sa pinakamataas na pagsamba. Salamat sa katagumpayan ng gawain ito, sa pangalan ni Jesus. Patuloy mong buksan ang aming mga espiritual na tenga, puso, Panginoon ko, at i-renew ang aming mga isip, Ama, at patuloy na magkaroon ng humble heart at teachable heart, Panginoon, na matuto ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ito po ay series ng ng aking pag-aaral, no, as I study sa bawat araw po, nagde-devotion din po ako. I have my notes. Amen, na hindi lang sa pagmemensahe, sa pang-araw-araw ko din po, na pag-aaral. So, pinamagatan ko 'tong speak. Amen. So, ito yung in-impress sa'kin ng Lord kasi I think we need to understand, since tayo ay nasa prayer warrior, po, tayo po ay laging matuto na laging makipag-communicate sa ating Panginoon. Amen. So, itong series ng speak ko po is nagsimula ako sa kwento po ni Hannah. Amen. At ang pinaka-title ng first nito is Desperate Prayers. Amen. I love Hannah. Um, actually, yan ang aking aking tinawag sa akin ng dati kong leader. I am like Hannah, sabi niya sa akin. And yun yung inilagay niya sa akin na nickname ko, no? Purihin ng Panginoon. Bago pa silang si Siana. Kasi I was desperate. Desperate, desperate talaga ako. Nagpe-pray, humihingi sa Panginoon ng anak. Na-recall ko lang, ah, sorry po. Bago namatay yung 2 kong anak.
Lagi akong tinitignan ng mga anak ko. Tas ng asawa ko, short testimony ko po. And alam din ng mga tao na kasama ko dito na desperate talaga ako magkaanak. Kasi gusto ko mabigyan ng anak yung asawa ko. Gusto ko ring mabigyan ng apo yung mga biyenan ko. Kasi nag-iisang anak lang yung asawa ko. Namatay na po kasi kapatid niya. And kahit kamamatay pa lang ng pangalawang baby ko, bawat taon doon, 2022 po, 2020, yeah, 2022, namatayan ako ng anak. Sinubukan ko ulit. 2023, namatay po ulit yung anak ko. Sinubukan ko ulit. Pero nung pangalawa pong namatay yung anak ko, no, hindi ako tumitigil. Alam niyo, para akong, sabi siguro nung asawa ko, baliw na siguro ako kasi bumibili pa rin ako ng crib. Alam niyo yun, kahit kalalaglag lang ng anak ko, kinabukasan, may pinapasok akong crib ng bata. Nilalagay ko dun sa tabi ng higaan. Kasi for me, that is my prophetic way na alam ko bibigyan ako ng Diyos ng baby. Bumibili ako ng damit na pang babae. Kasi sigurado ako, lalabas na anak ko babae. Tinititigan lang ako ng asawa ko kasi tinanggal ko lahat ng cabinet doon sa tabi ng bintana. Nilagay ko yung cream. Tapos meron pang cream doon sa office. And purihin ng Panginoon, hindi po ako nagkamali ng pagtitiwala ko sa Panginoon kasi saksi po ang lahat na meron na akong baby si Yana ngayon. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng isang pagpapalang anak. Ayan, ayan, umiyak na siya. Praise God po. Kaya salamat po sa Panginoon kasi um, ngayon po is nagpapasalamat ako kasi hindi po nawawalang kabuluhan, amen, yung ating pananalangin sa ating mga kahilingan. Kaya kung sino man po yung humihiling, amen, ng panalangin sa Panginoon, ng katugunan, sagot, amen, huwag po kayong manghinawa kasi tapat po ang Panginoon sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga anak. Amen. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi masayang-masaya po ako, no, na hindi na sayang yung aking paghihintay, hindi na sayang ang aking mga luha. Alam niyo yung desperado ka na nananalangin sa Panginoon. Amen. At binigay niya po yun. Kaya sobra po akong thankful. Sobra akong nagpapasalamat sa Diyos kasi masaya po ako na talagang hindi man yung dalawang anak ko po, alam kong nasa heaven na sila. At alam ko na na sasalubungin nila kami pagdating ng tamang panahon na kami po ay makasama na rin nila. Kaya purihin po ang Diyos for that. At ngayong gabi, patuloy ko pong iahayag, amen, ang patuloy na kabutihan po ng Panginoon sa buhay ng ating pag-uusapan ngayong araw na to, sa buhay ni Hannah. Amen. So tayo po ay dumako. Okay, sa ating core truth. Hallelujah. Okay, wait. Siya na, wait. Okay, so ang ating key thought po sa oras na to ay what is the prayers that you might be most embarrassed by? The desperate one with little, no words are the prayers God lean in the closet to hear. Alam ko po no, na marami po sa inyo ang nananalangin na minsan kung ano ng itsura na ninyo. Amen? Nagsasama na yung luha, yung sipon. Sino pa nakaranas dito na nananalangin gano'n? Nagsasama na yung luha, sipon. Amen? Dumadapa na.
Naranasan niyo na po ba yun? Dumapa, tumuwad, humiga, humilata. Sino po ang nakaranas na magdasal na gano'n, no? Kung saan-saan ka nagtatago. Amen. Sobrang mugto na ng mata mo, naghahanap ka ng sagot, 'di ba? Hanggang nakatulog ka na sa pag-iyak mo, 'di ba? Dahil humihiling ka sa Panginoon Diyos. Amen. Ng sagot sa iyong mga panalangin. Amen. Umaasa ka na at nagtatanong ka, Lord, naririnig mo ba talaga ako? Andyan ka ba talaga? Bakit, Panginoon? Alam niyo yun, yung mga desperate ones ninyo. Tapos, minsan ano, yung mga ano pa, yung mga panalangin pa na parang wala lang naman. Kumbaga parang panalangin na parang binulong mo lang, tapos yun pa yung may mga katugunan. Kasi nakaranas na ba kayo ng gano'n? Yung mga panga yung wala ka pa sa posisyon, ng maayos na posisyon, Lord, 'di ba? Na tingnan mo 'tong tao na 'to, Panginoon, tingnan mo yung pasasalamat niya, ganito. Yung simple lang na parang binulong mo, may mga tugon ang Panginoon, 'di ba? Hindi pa yung mga panahon na tumbling ka na nga ng tumbling, nagsama na yung isipon at uhog mo, 'di ba? Pero yung yun pa yung mga panalangin na walang tugon. Amen? Pero yung panalangin na parang binulong mo lang naman sa kanya. Yung parang dinaanan mo lang 'tong mga tao na 'to, 'di ba? Yung parang kailan lang nakaupo ka sa harapan nila habang ikaw pinagtatawanan tapos bumubulong ka ng panalangin sa Panginoong Diyos, biglang may sagot. Amen? Yun pa yung mga prayer na may sagot. Amen? So praise God, ano, God is really, really ano siya, pagtugon sa bawat panalangin. So ano yung core, pangunahing katotohanan, truth? You are not farther from God. Amen. Hindi po tayo malayo sa Diyos than Hannah was nung mga panahon ni Hannah. We are more closer po sa Panginoon. Amen. Si Hannah noon, she had a building. Pero ikaw, you have a person. Amen. Si Hannah noon, she had a priest at the door. May priest na si Eli nandun sa pintuan. Pero ngayon ikaw, you have the Savior who is the door, Ate Rubilin. Amen? So tayo po'y pumunta sa 1 Samuel 1, pabasa nga po Ate Rubilin, 9 hanggang 18 po. 1 Samuel 1, 9 hanggang 18 po. Amen po. First Samuel 1, 9. I take time. Wait lang po. Amen. 9 to 80. Minsan, matapos silang kumain sa Shilo, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng bahay si Yahweh, ang paring si Eli. 10. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin kay Yahweh. 11. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. 12. Habang nananalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Gumagalaw ang kanyang mga labi ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. 14. Kaya lumapit ito at sinabi sa kanya, tama na yung paglalasing mo. Tigilan mo na ang pag-inom ng alak at magpakatino ka na. 15. Hindi po ako lasing, sagot ni Ana. Hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at idinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. 16.
Huwag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. 17, dahil dito, sinabi ni Eli, ipanatag mong iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. 18, sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumaing wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Amen po. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Salamat po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Actually po, no, pag binasa niyo yan sa verse 1, makikita ninyo na may kabit yung asawa ni Hannah. Si Hannah po original, pero may kabit siya na si Penina yata, kung di ako nagkakamali. Amen. So praise God po. Lagi siyang iniinsulto, lagi siyang iniinis, lagi siyang binubwisit. Kaya taon-taon, 'di ba, sabi ko doon, pumupunta siya po sa Shiloh. Amen. So may place na pinupuntahan si Hannah. Amen. So sabi sa verse 9, once when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now, Eli the priest was sitting on his chair by the doorpost of the Lord house. So, ibig sabihin po, nandun siya sa malapit sa pintuan. Amen? Kasi alam niyo naman, nung panahon na yon, ito yung tinatawag na, yung sa tahanan ng Panginoon, no, may kurtina doon na mga priest lang ang nakakapunta, di ba? So, si Hannah, may place talaga noon, nung panahon na yon, no? Doon po siya nandun siya banda sa doorpost, malapit sa pintuan. So, meaning, nandun sa kaduluduluhan po. Ano kung mai-imagine ninyo? So, ang first point ko po dito, prayer doesn't require the right room. Amen? Kasi nung panahon na yon, si Hannah po, nagpunta pa siya sa Shiloh para manalangin. Amen? So, where she's standing matter. Amen? As much as she's saying. Yung lugar kung nasaan siya is matter po ng mga panahon na yon. Walang iba kundi sa Shiloh. Amen? Shiloh was the tabernacle stood po. Ito po yung lugar kung saan yung tent ng Panginoon na ini-instruct ang mga tao na tinayo po doon so He could dwell among them. Amen? Yun po yung panahon na kailangan pa nilang pumunta sa bawat church. Thank you. All done. Wow. Kailangan pa nilang pumunta sa Shiloh po para po maranasan. Amen, para sila makapanalangin. Kaya napakapalad po natin, no, na yung panahon na to because prayer doesn't require us the right room. Amen. So dito makikita niyo po na mapalad po ang bawat isa sa atin. Kasi nung panahon na yon, there was a system. Amen. To getting closer sa Panginoon. Para mapalapit sila sa Panginoon. Amen. May mga ginagawa pa sila, 'di ba? They are sacrificing. Even yung priest po, tumatayo sila between you and God. Ang priest nila noon ang nananalangin para sa kanila. Naglalagay ng sacrifice. Amen. And there were the court bago ka maka-enter sa room. Amen. Walang nakaka-enter doon kundi sila. Sila lang po, So, hindi tayo kung sakali na tayo namumuhay pa noong panahon nila, hindi tayo pwede. Kasi there is behind the curtain na yung most holy place lang po. And one man went. Amen? Sa sa lugar na yon. At kung hindi ikaw ay high priest, 'di ba? Hindi ka pwedeng pumunta doon. Kaya dito, makikita natin si Hannah had trouble. Amen? Yung right city po kung saan sa Shiloh. Amen? Yung right building. At tumayo siya doon sa mismong entrance ng na yon, ng Shiloh, ng pinaka church na tinatawag. Amen. Yun yung pinakamalapit po sa na kanilang pinupuntahan. Bukod sa Israel na bayan po na pangakong bayan ng Panginoon.
So, purihin ang Panginoon kasi may mga salita, no? Siguro may mga bagay na habang naglalakad si Hana papunta doon sa lugar na yon, no? May mga salita na dala-dala niya, carry-carry na niya na hindi na ilagay sa kwento. Amen? And purihin ang Panginoon, even ngayon, naisip ko lang, no? Siguro habang naglalakad si Hana, napupunta siya doon sa church, tamang lugar yung pupuntahan niya. Amen? At nakikita natin, no, na tayo ngayon po, ano, hindi na natin kailangan pumunta sa lugar na yon. Kasi lahat ng ito, ginawa ng Panginoong Hesus sa atin nung siya ay bumaba dito sa lupa. Amen? At namatay at nabuhay muli para sa atin. Para sabihin sa ating lahat na yung curtain ng templo na yon was tore from top to bottom. Amen? Kaya nga may kantang, You tore the veil, you make a way. La 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 la. 'Di ba? May kantang ganon. Kaya yun yung ginawa ng Panginoon para sa ating lahat, mga kapatid. Kaya kung bakit napakapalad natin. Amen? Kasi yung room na yon, no one could enter. Amen? At walang ibang makakapagbukas nun, pero ginawa sa atin ng Panginoon. Binuksan niya yon para sa atin. Hindi tayo katulad ni Hana na nag-travel pa siya sa Shiloh. Amen? Ngayon, may sarili na tayong sasakyan, may mga sasakyan tayo. Hindi ibig sabihin, hindi ko 'to sinasabi na ngayon madali na lang para sa atin, which is talagang yun yung pribilehiyo para sa atin, para sa bawat isa sa atin, dahil yun yung ginawa ng Panginoon natin para sa bawat isa sa atin. Pero kahit na napakadali na ng ginawa ng Panginoon, bakit hirap na hirap pa tayong lumapit sa Diyos? Hirap na hirap pa tayong manalangin sa Diyos? Hirap pa tayo na humingi sa Kanya, humiling sa Kanya. Hindi na natin kailangan maglakad ng kasing layo ng nilakad ni Hana para lang maging close sa Panginoon. Amen? Nakatulad ng sinasabi ko sa inyo, she had a building. But we have the person now, mga kapatid. Amen? Ganun po tayo kapalad. May priest siya na pinagdaanan at the door. Di ba po? Na walang iba kundi si Priest Eli. But mga kapatid, we have the Savior. Amen? We have the Savior who is the door. Amen? Siya na yung pintuan ngayon. 'Di ba? I am the way, the truth, and the life, sabi ng Panginoon. No one come to the Father except through me. Ganun tayo kapalad ngayon, mga kapatid. Pero bakit may mga tao pa rin at mananampalataya pa rin na parang ang layo-layo sa Panginoon? Amen? Nawa po naiisip natin kung gaano tayo kapalad ngayon kasi the way is already open. It is open at a cost. May cost yung pag-open na yon. Hindi po talaga yun libre. Amen? Kung makikita natin ang kailaliman at katotohanan po ng ginawa ni Hesus Kristo. Pero hindi na to nagkukos sa atin. The only things we need to do is to believe, lumapit sa Kanya, di ba? Mag-humble ourselves. Kaya mga kapatid, kung ikaw, ngayong buong linggo na to, na hindi ka man lang nakipag-usap sa Panginoon, hindi ka man lang lumalapit sa Panginoon kasi masyado ka nang busy sa sitwasyon mo, amen? Masyado ka nang busy sa pakiramdam mo, hirap na hirap ka na. Masyado ka nang aligaga sa nararanasan mo ngayon at wala ka ng panahon na makipag-usap sa Panginoon. Stop waiting. Pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon na tigilan na po muna natin paghihintay ng right condition, mga kapatid. Kasi kahit anong condition mo ngayon, that is the right condition. Pray. Amen? Pray in the place you'd never call holy. Kahit pa hindi yan tinatawag na holy place, pray anyway. Amen? Kahit pa parking lot yan, di ba? Palengke pa yan, grocery store pa yan.
Nagbubunot ka man ng mga damo diyaan sa paligid na yan, sa tabi man yan ng trash can, o naglalaba ka ng damit mo, pray. Hindi mo kailangan maging mabuti muna ang kondisyon bago ka magdasal. Amen? Kaya yung pakiramdam mo na ordinary place lang sa'yo to find yourself, na alam mo na may kinikere kang kabigatan, pray right there. Pray right there. Sinasabihan tayo ng Panginoon, Anak, magdasal ka kung nasaan ka nakatayo ngayon. Out loud. Whatever show up. Kahit ano pang lumabas ng mga salita sa bibig mo, pray. Point to po, no, God can handle what you actually feel. Amen? Kaya pong i-handle ng Panginoon anuman ang inyong nararamdaman na bitterness. Anumang klase, anumang klase ng pinagdadaanan nyo, kaya pong i-handle ni God. Sabi po sa verse 10, in her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. Amen? Hindi maganda yung pakiramdam ni Hannah. Hindi okay. Amen? Pag sinabing bitter, bitter of soul, talagang yung buong kaluluwa niya, andun yung malungkot siya. 'Di ba? Hindi lang to basta simpleng kalungkutan, mga kapatid. Hindi lang simpleng discouragement yung nararamdaman niya. Amen? Ito yung pakiramdam na may lasa. Alam mo yun? Alam mo yung bakit parang ang pait-pait. Paano mo nasasabing mapait ang buhay? Amen? Sa Greek, Greek word po, tinatawag siyang shaphak or shohak. Amen? Using the praise ng translated po, pouring out my soul. Amen? Ito po yung word na physical word na sinasabi kung ano. Amen? Yung parang likido ng from the jar daw. Na yung tip niya at everything na nag-hold doon na nagka-come out sa jar. Amen? Lahat, pinupur niya lahat, tinatapon niya lahat ng kanyang nararamdaman, nararanasan. Binubuhos mo lahat yung pakiramdam mo sa Panginoon. Yun yung kanyang dala-dala. Pinupur out niya lahat, yung bitterness, lahat ng soul, lahat ng nararamdaman niya. Siguro, kaya siya pinagkamalang lasing. I can't imagine kung ano yung pakiramdam mo, no? Yung may mga asawa dito na nakikita mo pa lang na may kachat yung asawa mong babae, may kachat na lalaki, nagwawala ka na. Paano kung kasama mo sa bahay, yung kabit? Paano kung kasama mong kumakain sa hapagkainan? Paano kung kasama mo yung mga anak? Tapos ikaw hindi ka binibigyan ng anak ng Panginoon. Pero si- pero pero yung iyong kabit kasama mong kumakain yung mga anak. Naiisa ang tatay, walang iba kundi ang asawa mo. Yun yung pakiramdam ni Hannah. Sino yung 'di ba? Sino yung nahuli mo yung asawa mo dito na may kabit? 'Di ba? Galit na galit ka na. Nahuli mo pa lang 'yon, naka-chat o boyfriend mo na nahuli mong ka-chat, 'di ba? Pero yung pakiramdam ni Hannah dito, mga kapatid, that is tapos habang kumakain pa sila, iniinsulto siya ni Penina. Amen? Iniinsulto siya. Taon-taon, araw-araw nakikita mo yung kabit ng asawa mo. Araw-araw mo nakikita, pati mga anak niya. Gaano kapait. Sa palagay niyo, kung bakit ganun na lang yung nararamdaman ni Hannah. 'Di ba? Kung ganun na lang, kung bakit ganun na lang, buti nga bulong-bulong lang siya eh. Siguro kung ako yun, nagwawala na ako sa church na yon. Siguro natambling ko na mula doon sa mula doon sa pintuan hanggang sa harapan ng altar. Baka napasok ko pa yung kortina kahit bawal ako. 'Di ba? Kasi kasi ano eh, 'di ba parang Lord, parang hindi na makatarungan ito, 'di ba? Grabe naman, Lord. Pwede naman kasama, 'di ba? Pwede namang may kabit sa kabilang bahay na, ba't kasama ko sa bahay pa, 'di ba? Grabe, 'di ba? Kaya hindi I can't imagine po talaga yung nararanasan ni kung bakit binuhos niya lahat. Itaktak mo, parang gano'n, no? Itaktak mo lahat dito, 'di ba? Itaktak mo lahat dito, Hana, sa lugar na 'to, 'di ba?
Talagang tinaktak niya lahat do'n. Tsak, 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 talagang tsak-tsak na tsak-tsak siguro lahat. Kaya sabi ni Eli, "Hoy, ikaw," 'di ba? Sabi niya, "Kung ikaw magiinom lang din, 'wag ka ditong maglasing." Amen? "Wag ka na ditong pumunta kung naglalasing ka lang din naman." 'Di ba? Kaya gano'n na lang po siguro kasi tinaktak niya lahat. Lahat ng kanyang nararamdaman. Amen? Kaya napakaano 'no, talagang yung she was provoked nung mga panahon na yon, she was mocked. Amen? Kasi merong other wife yung kanyang asawa, tapos andun pa sila sa loob ng isang bahay. Hindi lang ito hard week, ano? Araw-araw, after year, year after year, year after year, gano'n yung nararamdaman niya. Amen? Kaya hindi lang basta prayer request yung hinihiling siguro ni ano ni Hannah that day, 'di ba? Kung bibigyan mo lang ako, iaalay ko sa'yo, 'di ba? Ibibigay ko sa'yo. Maglilingkod siya sa'yo ng buong buhay. Amen? Hindi po basta panalangin yon. Amen? May kalakip na sakripisyo yung pagsasalita niya dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Pero hindi siya kinorek ni Lord. Di ba? Hindi kinorek ni Lord yung tone niya. Hindi rin sinabi na naghintay pa siya. Kung makikita natin sa senaryo na to, na ang may problema po, how Hannah prayed. Di ba? Habang tinitingnan siya ng mali ng priest, paano kaya siya nagdasal? Paano nakita ng priest na mali yung way ng pagdadasal niya? Amen? Naniniwala ako na hindi lahat nakadetalye sa Bible na to kung bakit ganun na lang, kung bakit na lang tinawag siya. Maybe, katulad po natin, ano, yung mga bagay na minsan natatakot tayong i-bring up sa Panginoon. Pero pag dumating na yung pagkakataon na napuno na tayo, no, lalabas at lalabas sa ating mga bibig. Lalabas yung mga bagay na tinatago natin ng matagal. Amen? At ibubuhos natin lahat sa Panginoon. Ano yung mga desperate na mga prayer at problema mo, kapatid? Hey, Siana? What's wrong? Amen? So, maybe, may mga ganun din po kayong mga ano, no, mga klase po ng panalangin na hindi nyo nasasabi sa harapan ng iba, hindi nyo nasasabi sa ibang tao. Pero God is good po, ano, sa bawat isa sa atin na tayo, binibigyan niya tayo. He already made us the peace. Kahit pa meron tayong bitter one, kahit pa meron tayong angry, may anger tayo sa puso natin, we still believe that He's good. Hindi tayo pwedeng magsasalita sa Panginoon ng something na ibabalik niya sa atin. O hindi niya tutugunin. Kaya this week po, ano, tell Him the true things. Sabihin po natin sa Panginoon lahat ng mga katotohanan na nararamdaman natin. Yung mga sentence po na nag-keep out sa atin, sa ating mga panalangin. Alam mo kung ano yon? Hindi mo kailangan i-edit, na katulad ng mga last time na prayer mo na pinitigilan mo yung sarili mo, i-pour out mo lahat sa Kanya. Sabihin mo kung galit ka, sabihin mo kung nagtatampo ka, sabihin mo lahat sa Kanya kasi I believe, naniniwala po ako, nakikinig po ang Panginoon. Sabihin mo ng malakas. O sabihin mo ng alam niyo yun, kung ano yung dating normal mo na nanalangin ka, talk to the Lord po, na normal ka. Hindi mo kailangan pigilan yung sarili mo, pigilan yung nararamdaman mo kasi He can take it. He can take it po. Alam niya, kaya niyang i-handle kung ano man at gaano kabigat yung ating nararamdaman at nararanasan po.
Amen? Say that one out loud. First po sa Panginoon natin. Not because it's respectful, pakiramdam mo, respectful ito. Kung ganun yung pagsasalita na sasabihin mo sa Panginoon. Hindi po. Kasi alam niya yung puso mo. Alam niya yung katotohanan. Alam niyang hindi ka galit. Alam niyang hindi ka galit. Alam niya kung kailan ka naiinis. But He can take it. Kahit gaano pa kapait yung nararamdaman ninyo, mga kapatid. Kahit gaano pa kapait yung ating kabigatan yung nararamdaman natin, God can take it. God can take it, mga kapatid. Amen? So, point 3 po natin, something changes before anything changes. Amen? So, sabi po dito sa susunod na verse, sa verse 15, "Not so, my lord," Hannah replied. "I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out of my soul to the Lord." Amen? So, dito po, makikita natin dito, yung point 3, kung saan something changes before anything changes. Nothing about Hannah's circumstances has moved. Amen? She's not pregnant. Nung panahon na yon, hindi pa po siya pregnant. Every external fact o katotohanan sa kanyang buhay, amen, nung mga oras na yon, katatapos siyang kumain bago siya magpunta sa Shiloh. O after niyang pumunta sa Shiloh po. Nagbago yung face niya. May nagbago sa kanya. Amen? Alam niyo, yun yung pakiramdam no po na napakasarap maramdaman kapag galing tayo sa place kung saan yung altar natin, doon tayo nagbubuhos ng ating mga nararamdaman sa Panginoon. Na pagkatapos mo mag-pray, sana ganun tayo. Amen? Hindi yung tapos ka na mag-pray pero carry mo pa rin na parang pakiramdam mo you're still alone. That's the difference. Kapag yung jar mo inempty mo, lahat yung puso mo inempty mo sa Panginoon, inempty mo sa harapan ng Panginoon. Amen? Na ang Hebrew word nga nun is pag nag-request ka sa Panginoon, yung finding favor means shen, meaning grace, unearned, or kindness. She came, mga kapatid. Pumunta siya doon. Nothing to offer. Wala siyang dala-dala. And left having received. Nakatanggap siya nang hindi niya in-earn. Amen? Yun yung beautiful lesson dito na kahit wala tayong ino-offer sa Panginoon, mga kapatid, kahit wala siyang something na daladalang pagkain o daladalang mga prutas o daladala kahit pinansyal, di ba, na i-offer sa Panginoon o tupa na i-offer sa Panginoon, wala siyang dala, empty hand. Pumunta lang siya doon, daladala yung kanyang bigatin. Daladala yung desperate prayer niya. Yung desperadong pakiramdam niya, mga kapatid. Amen? You don't have to wait for the outcome to get relief. Amen? Kahit nga nung lumabas siya dun sa church na yun, hindi naman pa siya buntis. Pero alam mo yung joy na carry niya kasi alam niya na pinur out niya na sa Panginoon at sinabihan siya ng priest na nawa. 'Di ba? Na matutupad ang iyong kahilingan. Napakahalaga po when God does something in our prayer. Nagiging magalak ka, hindi lang dahil na-answer na yung prayer mo, kundi yung kabigatan na move din before the circumstances does. She ate, di ba? Kumain na siya, her face changed, nothing else had. Hannah stood up, still waiting. Naghihintay pa rin siya. After niyang ginawa, naghihintay pa rin siya. So that's the difference. She didn't know how the story ended. Hindi niya alam kung paano magtatapos. Pero ikaw, you already seen in the cross. You're not waiting. Hindi ka naghihintay ngayon, kapatid, na i-find out pa kung ang Panginoon ay para sa'yo o ang mga kahilingan mo ay para sa'yo. You're waiting on one more thing from God who already proved it.
Marami na pong pinrob sa atin ng Panginoon, pero alam nyo, yun ang kaibahan natin. Si Hana, kahit wala siyang nakikita, naniwala siya. Pero tayo, nakasaksi na tayo na namatay siya, nilibing siya. Sinabi rin ng Panginoon na by my stripe you are healed, pero hindi pa rin tayo naniniwala. Nagrereklamo pa rin tayo sa mga sitwasyon natin ngayon na pinagdadaanan natin, imbis na maniwala tayo sa katapatan ng Panginoon na nasaksihan na po natin kahit pa 200 years, 200,000 years ago. Yun yung nakakalungkot po sa atin. Yun po yung damdamin ng Panginoon right now, kapatid. Na gusto ng Panginoon sa bawat isa po sa atin na magkaroon din tayo ng pananampalataya at paniniwala sa Kanya kahit wala pa tayong nakikitang resulta. Amen? Kasi alam natin na may pangako ang Panginoong Diyos na pinulpil niya na po sa krus ng Kalbaryo. He already proved it. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan nyo this week, watch your face. Panoorin nyo po yung mukha ninyo. Kung ano yung pagbabago. Kasi minsan, gusto ng Lord, tayo muna ang baguhin bago ang ating sitwasyon. Diba? Tingnan nyo po yung mga tao sa tahanan ninyo. Tingnan mo yung mga katrabaho mo. Ano yung binabasa mo this past few months? Ano yung nagpapabigat sa'yo? Ano yung mga short answer? Ano yung mga distansya na nagbibigay sa'yo? After you pray this week, ask one person you trust. Magtanong ka, have I seen differently lately? May pagkakaibang nakikita sa'yo? Huwag ka lang magdepende sa sarili mo. Just listen. Minsan may mga tao, napapag-isa kayo, hindi kayo nagtatanong sa iba. Hannah didn't announce that something had changed. Hindi niya in-announce sa iba, but her face said before her mouth did. Na-express sa mukha niya yung aliwalas, di ba? Yung kabigatan na natanggal habang lumapit siya sa Panginoon. Amen. Nakikita sa mukha mo na yung ilaw. Where we land, kapatid? Saan tayo naglaland ngayon? Anong question ang binibigay natin sa Panginoon na hindi pa in-answer ni Lord? Yung real question na deserving mo ng honest answer. Well, get it to it. Amen? Sabihin mo ngayon at balikan mo siya next week habang naririnig mo yung mensahe na to. Kasi yung question, whether you're still talking to Him or not. Tanungin mo rin sarili mo, kailan yung huling araw na nakipagseryoso kang kausapin ng Diyos? O mas busy ka sa sitwasyon na nararanasan mo ngayon? Si Hannah po, hindi siya lumakad sa Shiloh with a speech na naghanda pa siya ng mga script o sasabihin niya sa Panginoon. She walked, naglakad siya doon with years and ache po. Years, taon, at saka mga sakit. Amen? Mga bigat na kanyang nararamdaman. Yung bibig niya na hindi nagsasalita. Na kinikimkim niya lang. Gumagalaw lang yung kanyang mga labi. Hindi pa siya sumisigaw ng panahon na yon, pero pinagkamalan na siya. Nabaliw. Ganun na lang yung control niya. No? Sa loob niya, pero pinur niya lahat sa Panginoon. Yung whole prayer niya. That was the whole prayer, mga kapatid. And the God of the universe leaned in. Napakinggan po. Pinakinggan ng Panginoon lahat. Kasi naging totoo siya. Binuhos niya lahat. At doon nabago siya. Binuhos niya lahat kasi naniniwala siya na yung bagay na hindi niya kayang gawin ng Diyos niya.
And something changed. What's yours, kapatid? Ano yung desperate prayer mo? Ano yung desperate prayer mo? Kasi kung sila, kailangan pa nilang dumaan sa Shiloh noon. Ikaw hindi na. At matagal na napatunayan sa'yo ng Panginoon yun. Kung siya, kailangan niya pang dumaan sa pastor. Ikaw hindi na. You become the church of God. You become the temple of God. He tore the veil for you. You have the person. She had the priest. May priest pa siya na nag-akay at mag-aakay sa kanya para idala yung kanyang panalangin behind the curtain. Pero you have the Savior who is the door. So pinapaalala sa atin ng Panginoon ngayong oras na to. Ano yung desperate prayer mo? Speak! Speak, kapatid! Huwag kang manahimik. Prayer warrior ka, di ba? Speak! Kahit pa ang tingin mo imposible. Kasi after siya binigyan ng anak ng Panginoon, binigyan pa siya ng marami pang anak. Kasi tinupad niya yung kanyang pangako sa Diyos. Binultiply pa ng Panginoon yung kanyang mga anak kung babasahin niya po yung istorya ni Hannah. Speak, kapatid. Ibukay mo yung bibig mo ng totoo. Ibuka mo yung bibig mo at puso mo ng may purity sa harap ng Diyos. Ibuhos mo yung buong soul mo sa harapan niya. Kasi He can take it. He can take it. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. This time, manalangin po tayo sa Panginoon. Ano man yung mga self-prayer request nyo, speak it now. I-speak nyo po yan, ilabas nyo po yan, hilingin nyo po sa Kanya ngayon. Kasi inaantay niya. He is sitting. Imagine niyo po na nakaupo siya ngayon sa kanyang trono. At inaantay niya ngayong oras na to na ilahatag natin yung lahat ng ating panalangin sa kanyang paanan. God wants us to speak right now. Hindi mamaya, hindi bukas. Kahit ano pa yung position mo ngayon o kahit nasang lugar ka pa, nagluluto ka man dyan, amen? Prayer doesn't require the right room. You are His room. You are His altar. You are His temple. Amen? Ano man yung panalangin na gusto mong hingin sa Kanya, God can handle what you actually feel. He is waiting, kapatid. Kasi pagkatapos mong ibigay yung prayer mo sa Kanya ngayong oras na to, pag binuka mo yung bibig mo, anything will change. Anything will change. And I believe that. So habang nananalangin po ako, I want you to speak. Yung prayer request nyo na nasa puso ninyo, lahat ng gusto nyong sabihin sa Panginoon, speak, mga kapatid. Talk to the Lord. Declare it. And you will see. Believe. Sabi ni Lord, sa tuwing magpapalagaling siya ng mga may sakit, do you believe? Kapatid, do you believe? Kasi kung totoong naniniwala ka, ibubuka mo yung bibig mo ngayon kahit ano pang ginagawa. Let's pray. This time, sabihin niyo po kung ano yung mga panalangin niyo. Tama. Maraming salamat po. I am interceding in the behalf ng lahat ng mga kapatid ko sa oras na to. Dahil alam ko pinapakinggan mo panalangin namin. Nakikita mo, Panginoon, ang bawat puso ng bawat isa. Nakikita mo yung bawat sakit
kalungkutan, paghihirap, kasayahan ng bawat isa sa amin. But Lord, this time, ibinubuhos po namin ang aming buong puso na nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon ko. Tanggapin niyo po ang bawat panalangin dahil ikaw ang pintuan namin. You are our intercessor, God. At bilang mga intercessor po, gusto namin makita ng mga tao ang kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Nabuhay kang Diyos na tumutugon ng bawat panalangin ng aking mga kapatid. Kaya habang naririnig mo yung kanilang mga panalangin, Panginoon ko, ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa'yo kasi hindi ka bibigo sa mga pangako mo sa amin. Naniniwala at nananampalataya kami na mabuti ka. At even we are undeserving, Panginoon. Salamat sa iyong bugtong na anak, Panginoon ko. By your blood and by the reason of your blood, malaya kami. Salamat, Panginoon, sa banal mong Espiritu na tumutulong, Panginoon, at gumagabay sa bawat isa sa amin. Salamat na pinuputol mo ang bawat sumpa, Panginoon ko. Ang bawat generational curse, Panginoon. Ang death, O God, in the mighty name of Jesus, sa bawat pamilya ng aking mga kapatid. I speak Amen. life, Hallelujah. Panginoon, sa kanilang buhay. I speak Yes, blessing and Lord. prosperity, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lord, I Yes, speak God. lahat ng pribilehiyo, Panginoon, na tinanggap namin mula sa iyong Amen. bugtong na anak, Panginoon. Maraming salamat sa pag-ibig mo, Ama. Yes, God. Salamat sa Hallelujah. answer prayer, Panginoon. Salamat na Mhm. makakawala sila, Panginoon, sa bawat sitwasyon na nagpapabigat sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat, Yes, Lord God. God, na ikaw ay Diyos, Panginoon, na patuloy na magpapatotoo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na Yes, ikaw ang Lord. Diyos na tumutugon ng aming mga panalangin. Lord, Amen. hindi ka patay na Diyos. Buhay ka, Panginoon. And you are our Yes, God, Lord. Panginoon. Eternally. Nasasambahin ng lahat ng tao, naluluhudan ng lahat ng tao, Panginoon ko, sa bawat sulok Yes, ng bansa, Lord. Panginoon. Hallelujah. Kaya bilang intercessor, Panginoon ko, na tinalaga mo, Lord, kahabagan mo yung iyong mga anak. Kahabagahan mo, Panginoon ko. Alam kong mabiyaya ka. Alam kong mabuti ka. Alam kong mapagmahal kang Ama. At walang bagay na hindi mo ibibigay na ikabubuti ng bawat isa sa amin, Panginoon. Wala. Parangalan mo ang iyong pangalan, O Diyos. Nag-intercessor ko. Nawala. Patuloy mong parangalan, Panginoon ko, ang iyong pangalan. Hanggang sa muli mong pagdating, O Diyos. Parangalan mo ang iyong pangalan, O Diyos. Patuloy mong Yes, God. parangalan, Panginoon, at habang buhay na pararangalan. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon ko. Salamat sa gabing ito. Salamat sa mga panalangin na itataas ko sa iyo, Panginoon. At salamat, Yes, Lord. Panginoon, sa bawat mga kapatid ko na hindi nagdalawang isip na mag-speak, na magsalita ng laman ng kanilang mga puso, Panginoon, at mga panalangin nila. We are Amen. expectant, Father God, na tutugon ka ayon sa iyong will, ayon sa iyong way, ayon sa iyong thought, Panginoon. Ano man Amen. at paano mo man yun gagawin, Ama, we honor you, we bless your name, and we glorify your name. We give you all the glory. In Jesus' name I pray. Amen and Amen. amen. Praise the Lord and purihin po ang Panginoon. And back to you po, Ate Ruby. God bless everyone.